So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ano? Ano na? Ano nga ba ang ganap, Mima? Mukhang mas lalong nabigyan ng hugot itong si former spokesperson Harry Roque para bumanat pa dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Abay, matilok din kasi itong si Harry Roque. Kasi imagine guys, banat siya ng banat sa ating administrasyon. Eh yung kanyang asawa pala guys ay appointee ni President Bongbong Marcos doon sa Pag-ibig. Talaga nga namang isang malaking BS. 'Di ba? Imagine, itong asawa mo nakikinabang, appointee, sinuswelduhan ng gobyerno. Tapos ikaw na asawa, banat ka ng banat sa administrasyon. Sinisigundanuhan mo pa ang sinasabi ni former President Duterte na may presidenteng adik, bangag, nasa narcolist, nasa PIDEA, o ganyan-ganyan. O ano ngayon? Mas lalo kang nabigyan tuloy ng hugot. Eh, kakabanat mo sa gobyerno, ay binanatan din yung asawa mo. Ay, baka ito na talaga yung dahilan kung bakit hindi ka na talaga makatulog. Kasi guys, ito yung balita ha. Okay. Marcos names Doria Velarde as a new Pag-ibig Fund Board member. O, talagang mas lalong mag-aalburoto at puputok ang bulkan ni former spokesperson Harry Roque dahil sa eksenang ganap na to. 'Di ba? Eh di mas maganda, mas lalong nabigyan ka ng hugot. Eh total, banat ka din naman pala ng banat sa gobyerno. Eh di tanggalin na lang yung asawa mo para mayroon kang hugot talaga. Kasi imagine ha, 'di ba? Kagaya nga ng sinabi ko, sinuswelduhan to yung asawa mo. Tapos yung loyalty nyo nandyan pa din kay former President Duterte. Abay talaga nga namang deserve naman ni President Bongbong Marcos na mag-appoint ng mga appointee na ang loyalty nandyan sa kanya. Kasi we do not know their next move. Baka malay mo nag-i-spy. Hindi natin alam guys kasi hindi naman lahat ay kayang bisitahin, manmanan, bantayan ni President Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya. Kaya nga siya nag-appoint ng mga appointee para pagkatiwalaan ang sektor na yon. Eh, ang problema, yung mga in-appoint ay may mga na-appoint pa pala, may mga natira pa pala na appointee ni former President Duterte. Diba? Imagine that. Nakakaloka. Kakasabi mo na dapat zero tolerance corruption. No? Ayan. Tinanggal sa Pag-ibig kasi baka malay mo may corruption na nagaganap. Natandaan nyo guys yung content ko kanina. Nakakahiya kasi dito si Roque. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. Dapat tayo talaga zero tolerance to corruption. At hindi matitigil ang korupsyon habang namimigay tayo ng suhol. Kinakailangan talaga pag merong nagpahiwatig na gusto nilang suhol, kapalit ng serbisyo ng gobyerno, magdemanda. Diba? Yan yung sabi niya. Ano pa? Yan lang po ang solusyon. Yung red tape attorney, About kasi ito guys sa red tape, pero talagang pinapatamaan niya pa din yung gobyerno dito na kahit anong gawin nyo dyan, kung kurap pa din ang nasa gobyerno, nasa pamahalaan, abay, hindi talaga may iwasan yung korupsyon. No? Dapat zero corruption tolerance. So, tinanggal yung asawa mo, baka natunugan. Diba? Na may anomalya. Baka lang naman na may anomalya dyan sa Pag-ibig. So ngayon, sino yung pinalit? Ito pa lang si Doria Velarde. O, basahin natin. President Marcos has appointed Maria Lourdes Doria Velarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund or Pag-ibig representing the private employers sector. O, sa Malacanang made announcement on Monday, February 12. Actually, kahapon pa po to ng alas 5 in-announce. Pero ngayon ko lang po nakita. Ay kasi kanina nga yung content ko, 'di ba, si Harry Roque sinabi niya na dapat zero tolerance corruption daw ang administrasyon. Eh yun lang yung nakita ko kanina, kasabay pala nito yung asawa niya
tinanggal pala. Actually, good moves po yan, President Bongbong Marcos. Binigyan mo ng isang bagsak itong si former spokesperson Harry Roque. At saka, we do not know kung yung loyalty ng asawa ni Harry Roque ay nasa sayo. Hindi natin alam kasi baka malay mo, nagsisilbing spy. O sumbong dito, sumbong doon. Kaya 'di ba itong si former President Duterte, kahit wala na sa pwesto, meron pa ding mga update. Meron pa din mga minions sa loob ni President Bongbong Marcos. Kaya lakas magsalita, ang lakas bumoses kasi nakakakuha pa pala siya ng mga info, 'di ba? Mga private info. Anyway, Doria Velarde replace Mayla Roque. Si Mayla pala yung asawa ni former spokesperson Harry Roque, who was appointed to the Pag-ibig Board of Trustees in September 2017 o 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Umabot pa siya ng 7 taon. Nakadalawang taon sa administrasyon ni President, tapos 5 taon sa former President Duterte. Kung ako lang naman din ang tatanungin, guys, if yung loyalty mo ay wala naman sa administrasyon, dapat nag-voluntary resign ka na lang para, walang kahihiyan. Hindi napapahiya ba, guys? Ang pangit kasi ng tinanggal. Mas maganda yung nag-voluntary resign. Wala. Matilok din tong si Harry Roque. So, she is the wife of former presidential spokesman Harry Roque. Doria Velarde served as duty-free Philippines Deputy General Manager for Administration. Okay, maganda din pala yung background ni Doria Velarde. She was also a member of the Board of Trustees of Nayon Filipino Foundation and Intercontinental Broadcasting Corp or IBC 13. She is also content creator and culinary arts expert. Okay. Maganda din pala, guys, ang background ni Doria Velarde. The Home Development Mutual Funds or HDMF, also known as the Pag-ibig, was created on June 11, 1978 by virtue of Presidential Decree number 1530 to generate savings and provide housing for Filipino workers. Anyway, sa madaling sabi, pinalitan po itong si Mayla Roque na asawa ni former spokesperson Harry Roque na banat ng banat sa gobyerno ni Doria Velarde. Actually, good moves po. Checkmate. Itong si Harry Roque. Good moves po yan sa administrasyon ni President na mag-appoint po. Hindi dahil sa, inalis itong si Mayla Roque, but because ang kagandahan dito inalis dahil para yung appointee, yung loyalty nasa Pangulo. Yun po yun, guys. Kasi kung wala talaga yung loyalty, babagsak talagang administrasyon dyan kasi imbes na magtrabaho, abay spy ng spy ang ginagawa. Anyway, yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.